John chapter 4, no? Verses 1 to 26, ito yung encounter ng Panginoong Jesus um, Samaritan woman. Pero bago natin basahin yung text, para mas ma-appreciate natin at para mas maunawaan natin yung context niya, kinakailangan balikan natin yung setting niya, no? Ano ba yung konteksto, ano ba yung cultural context nung bakit binanggit ni John na Samaritan yung nakausap niya? Anong kahulugan? Ano ibig sabihin ng Samaritan, no? So kinakailangan balikan natin yung 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 pinagmulan niya, no? So we the need to check on the historical background, no? So, kung titignan natin sa Old Testament, sa aklat ng Judges, ng Kings at ng Chronicles, no? Makikita natin doon yung history ng Israel, no? Of course, nagsimula kay Jacob ito in 12, nagkaroon siya ng 12 sons and of course in 12 tribes of Jacob, naging isang kingdom siya, yung kingdom na naging kingdom siya ng panahon ni David at panahon ni King Solomon, no? So King Saul nag-take over si King David and King Solomon. Nag-split yung nahati yung kingdom of Israel nung namatay si Solomon at yung anak niya ang nag-take over as king, no? So yung Kingdom of Israel na hiwalay ay tinatawag na Northern Kingdom, which is called Israel, at yung Southern Kingdom na ang tawag is Judah, no? So yung Northern Kingdom, which is the Kingdom of Israel, 10 tribes siya. Yung Southern Kingdom, Judah, consisting of two tribes, Judah and Benjamin. So, ang capital ng Southern Kingdom, ang capital ng Judah is Jerusalem, at ang capital naman ng Northern Kingdom is Samaria. So kung babasahin mo yung Kings and even yung Chronicles, makikita mo doon yung dahilan kung bakit nahati yung Kingdom of Israel dahil sa selos, no? Nagselos yung 10 tribes, bakit laging Judah ang nakikinabang sa ginawa ni David? Parang ganoon. Kaya nga, don't we have a portion of David as well? Mga ganun ba? So, nagkaroon ng alitan, so nag-revolt yung Ten Kingdoms, bumuo sila ng sarili nilang kingdom, they call it Israel, Northern Kingdoms, at yung Judah. So, ang capital ng Judah is Jerusalem, ang capital ng Northern Kingdom, Israel, is Samaria back then. So, yung Northern Kingdom, yung 10 tribes, yung Northern Kingdom, part ng prophesy, no? Na prophesy ito na Isaiah, na prophesy ito ng nina Jeremiah, Ezekiel, and the other prophets. Na prophesy nila na yung Northern Kingdom talaga magkakaroon ng ma-disperse sila, so which nangyari noong 722 BC, no? So 722 BC, kinonquer ng Assyrian army ang Northern Kingdom, at doon dahil sa kinonquer ng Assyrian ang Northern Kingdom, nahiwalay ang mga yung 10 tribes. Kaya kung titignan mo, ang tawag sa kanila is the Lost Tribes of Israel kasi nahiwalay sila, no? So ang nangyari dyan is that yung Samaria, yung capital ng Israel, kinonquer ng mga Assyrians. Yung Southern Kingdom naman, yung Judah, later on, hundreds of years later, kinonquer din naman sila ng Babylons, no? Again, part of the prophecy ni Isaiah at ng ibang prophets, no? So, ang nangyari dyan, yung Southern Kingdom, yung Judah, after na makonquer sila ng Babylonians, 70 years after, ayon sa libro ng Chronicles and ayon sa mga historians, 70 years after, na-prophesy din to na Isaiah, I think Isaiah 53, si Cyrus ng Babylon, inalaw niya na pabalikin yung mga Hudyo sa Judah, sa Southern Kingdom. So na-restore, kumbaga, na-restore, natapos yung exile ng Southern Kingdom noong 538 BC approximately, no? So bumalik yung mga Hudyo from Babylon, bumalik sila sa Judah, no? Pero yung 10 tribes hindi na nakabalik, no? Wala nang balita kung ano nangyari sa kanila. Hence yung phrase na lost tribes, the 10 lost tribes of Israel. Pero yung Northern Kingdom, yung Samaria, was occupied by the Assyrians. May mga naiwang Hudyo doon, may mga naiwang Hudyo siyempre,
And nagkaroon ng intermarriage. Okay, nagkaroon ng intermarriage, yung mga Assyrians at iba't ibang mga tribo, nagkaroon ng intermarriage with the Jews na naiwan sa Samaria. Hence, ang tawag sa kanila is yung Samaritan. No? So yun yung background nun. So the Samaritans were mostly parang ethno-cultural or ethno-community, kumbaga ethno-cultural community, galing sa iba't ibang mga lahi, ang mga Hudyo na lahian ng mga Assyrians and other races, no? So yung mixture na yun, yung tawag dyan is mga Samaritans. So you can read the account of what happened sa 2 Kings chapter 17. Okay. Dahil syempre may impluwensya pa rin ng Hudyo yung mga Samaritans. Yung mga Samaritans is hindi sila naniniwala sa mga prophets. They don't believe sa writings ni Isaiah, hindi nila pininiwalaan yung writings ni Daniel, ni Ezekiel, and all that. Ang kanilang pininiwalaan lamang is yung 5 books written by Moses. No, in Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus. Yun lang ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi nila pinaniniwalaan yung sinulat na ibang mga prophets. Ang Samaritans, yung mga, of course, may Jewish pa rin, yung mga Samaritans, sinasamba nila ang Diyos doon sa Mount Gerizim, no? At hindi nila ina-acknowledge na Jerusalem ang lugar ng worship. Kasi remember, Samaria is northern tribe, Jerusalem is southern tribe. So yung mga Samaritans, they believe na ang place of worship is Mount Gerizim, no? Ang mga Jews sa Judah, they believe na it should be in Jerusalem. Okay? So yun ang historical background. The Samaritans were considered impure, no, ng mga Hudyo sa Judah. Yung mga nasa Southern Kingdom ng mga Hudyo from Judah, tingin nila sa mga Samaritans is impure, hindi sila malinis. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng intermarriage, nagkaroon ng mixed relationship, mixed heritage, no? At nahaluan ng iba't ibang teachings of different gods. So that's why they considered the Samaritans as impure, no? So yung mga Jews from the Southern Kingdom, Jews from Jerusalem, from Judah, tinitignan nila yung mga Samaritans as impure. Samaritans, they believe na ang pagsamba sa Diyos ay sa Mount Gerizim. Ang mga Jews sa Judah, they believe na dapat sa Jerusalem ang tamang place of worship, no? So with that background, titignan natin na ang binanggit ni John dito sa John chapter 4 is that yung babae is Samaritan. Ang binanggit niya doon ay isang Samaritan, no? Na kung saan medyo questionable yung kanyang moral character as we will see later on, no? Ngayon, we have to understand na nung panahon na yon, yung mga nagtrabaho siguro sa inyo sa Middle East, yung mga nagtrabaho sa Saudi Arabia or other parts of Middle East, you can relate to this, no? Hindi pwedeng kausapin ng lalaki ang babaeng hindi niya asawa, no? So sa kultura doon sa Middle East, kultura doon sa Middle East, which includes of course diyan sa Israel na yon, hindi normal na kausapin ng isang lalaki ang isang babae, no? May mga tinatawag tayong social boundaries, no? Kaya nga um, sa mga unang readers ng gospel ni John, talagang magugulat siguro sila nung nabasa nila na o napakinggan nila na si Jesus kinausap niya ang Samaritan woman because uh, sa kultura, no? Hindi dapat. And sa even sa Middle East, talagang kultura yon, no? Hindi pwedeng magsama ang isang babae at lalaki na nag-holding hands in public, no? Hindi pwedeng kausapin ng lalaki ang hindi niya asawa o kasamahan ng babae hindi. So, bawal yun, no? Bawal yun. Dahil yun talaga yung kultura way back then, no? So with that in mind, basahin natin ngayon yung text, no? Basahin natin yung text sa John chapter 4 when Jesus talks with a Samaritan woman, no? So ito yung text niya. Sabi doon, no, Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. No, he had to go through Samaria. So notice,
Jesus had to go through Samaria. Again, Samaria is the capital of the northern kingdom, no? So he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, no? Near the plot of ground that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Because his disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Because Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. The woman said, "I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." No? So yun yung encounter doon. So, dahil nakita natin yung background na ang tingin ng mga Hudyo sa Samaritans is impure, and ang kultura noon is hindi kinakausap na very irregular, highly irregular na kausapin ng lalaki ang isang babae na hindi niya kaano-ano, no? Especially lalo pagka silang dalawa lamang, no? Nakita natin sa text na wala yung mga disciples ni Christ. Christ was alone, apparently, doon sa well, nung umupo siya sa well. At dumating yung babae ng tanghali at nag-usap sila. Kaya may kita mo doon yung pagkagulat ng babae, no? Pagkagulat ng Samaritan woman nung sinabi na nung kinausap siya ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 9, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" No? Ba't mo ako kinakausap? Kumbaga, no? So, tignan natin na sa teksto na ating nakita, dumating ang Panginoong Jesus doon sa well, mga tanghali, no? 6 hour, sabi ng text is noon time, no? So tanghali nung siya ay dumating, no? And sa kultura noon, ang pagkolekta ng tubig, pagkolekta ng tubig sa well, eh ginagawa ito ng mga babae lamang, no? Let me share yung Genesis 24, no? Para mas maunawaan natin yung teksto, no? Kasi we have to understand na ang collection ng tubig, ito ay responsibility ng responsibility ng babae, no?
At ito ay ginagawa normally sa madaling araw o di kaya sa sa gabi, no? Either madaling araw or gabi, no? And marami tayong of course text sa Old Testament na ganun nga ang nangyayari, no? One example is itong passage sa Genesis 24, no? Sa Genesis 24, makikita natin dito na kung saan inutusan ni Abraham ang kanyang mga servants na hanapan ng asawa, si Isaac. Ang ginawa is yung servant, nagpunta ito sa well, no? Na kung saan doon kasi nagtatagpo-tagpo ang mga babae para kumuha ng tubig. So ito, tingnan natin yung text sa Genesis 24 verse 10, no? Then the servant left, taking with him 10 of his master's camels loaded with all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. No? He had camels kneel down near the well outside the town. It was toward evening, paggabi na, no? The time the women go out to draw water. No? Sa konteksto ng konteksto ng mga Hudyo, in practice even noon, yung pag-collect talaga ng tubig is sa well, no? Gawain ng mga babae, no? At ginagawa nila ito either madaling araw or sa uh, bandang hapon na para maiwasan yung init, no? So makikita natin doon na um, tanghali nung dumating ang Panginoong Hesus. Pero yung babae, hindi siya sa madaling araw kumukuha ng tubig, hindi rin siya sa hapon kumukuha ng tubig, kundi sa tanghali. Bakit? Kasi makikita natin doon na yung babae, umiiwas siya, no? Umiiwas siya sa siguro ibang mga babae dahil makikita natin later on sa text, nung nabasa natin yung text, questionable yung character ng babae. Dahil nagkaroon siya ng 5 asawa at meron siyang kinakasama pang isa ngayon, kasalukuyan, no? So questionable yung character niya. So siguro ayaw niya sumubay sa madaling araw o sa hapon dahil nga sa ayaw niya sigurong yun nga, yung guilt or probably ayaw niya kinukutya siya. Hindi natin alam but the fact is clear na pumunta siya sa well sa oras na kung saan walang ibang kumukuha ng tubig sa mga panahon na yun, no? Probably it speaks of her isolation dahil sa kanyang questionable life, no? Dahil sa kanyang paglabag sa morals o moral rules ng kanyang komunidad, no? So, makikita natin doon na ang nangyayari is nag-usap ang Panginoon Jesus at ang Samaritan woman ng silang dalawa lang ayon sa record ni John, no? Kaya nga makikita mo sa verse 9, nagulat yung Samaritan woman. Nagulat yung Samaritan woman nung kinausap siya ng Panginoon Jesus. Kaya sabi niya ba, ikaw ay Hudyo, ako Samaritan, bakit mo ako hinihinga ng tubig? No? Dahil nga hindi talaga dapat nag-uusap ang babae at lalaki ng silang dalawa lang, especially so at ito ay isang Samaritan at isang Hudyo, no? From different different cities pa, different um, kingdoms, kumbaga, if you like, no? Yung isa is, of course, ang Panginoon Jesus from the tribe of Judah and yung Samaritan woman from Samaria, no? And then, of course, makikita natin sa text na nung kinausap siya ng Panginoon Jesus, ang hinihingi niya is, humihingi ang Panginoon Jesus ng tubig, pero ininsist ng babae na, Samaritan ako, bakit mo ako kinakausap, no? Bakit ka humingi sa akin ng tubig, no? Pero yung sagot ng Panginoong Jesus, sabi niya, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung alam mo lamang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, no? Hihingi ka sa Kanya, meaning to the Lord, no? Hihingi ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng yung nga, living water. Of course, dito ang pagkakaintindi ng babae is literal. Literal ang pagkakaintindi ng babae. Hindi niya nakita yung spiritual aspect ng sinasabi ng Panginoong Jesus dito, no? Kaya sabi niya doon walang saan mo kukunin yung living water na ito, no? Mas higit ka ba sa aming ninunong Jacob? Sabi ng Panginoong Jesus,
ang sino man ay inom mula sa tubig na ito, dito sa well, yung well na yon, mauuhaw muli, sabi niya. Kung sino man ang iinom sa tubig na aking ipagkakaloob ay hindi na mauuhaw muli. No? At tunay ang tubig na aking ipagkakaloob ay magiging bukal sa kanila at ito'y patuloy na mag-uumapaw at ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan. So syempre, ang hindi nakita ng babae yung spiritual teaching ng Panginoong Hesus dito. Sa halip, ang pagkakaunawa pa rin niya is parang literal. Kaya sabi nga sa verse 15, Sir, sabi niya, bigay mo sa akin ng tubig na ito para hindi na ako pabalik-balik pa dito, no? At para hindi na ako mauhaw at hindi na ako kinakailangan bumalik pa palagi dito sa balon na ito, o well, no? So notice, hindi pa rin naunawaan ng babae yung spiritual teaching na ipinapahayag ng Panginoon Jesus dito. Ang pagkakaintindi pa rin niya is literal. So if you would remember, parang kay Nicodemus, di ba? Parang kay Nicodemus na yung word na born again kay Nicodemus, ang pagkakaintindi niya is ipapasok ulit sa loob ng sinapupunan ng nanay, no? Hindi niya rin nakita yung spiritual teaching ng Panginoon Jesus. Why? Kasi nga they were not born of the Spirit. Hindi sila born of above, no? From above. So para i-point out yung sitwasyon ng babae, ang ginawa ng Panginoon Jesus, sabi niya doon ah, tawagin mo ang asawa mo at ikaw ay bumalik. Yun ang sabi doon. Tawagin mo ang asawa mo at ikaw ay bumalik. And then sabi ng babae, wala akong asawa, no? Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon Jesus, tama ka nung sinabi mo wala kang asawa. Ang katotohanan niyan ay nagkaroon ka ng 5 asawa at ang lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ang sinabi mo ay sadyang bahaging katotohanan. No? Bahagyang katotohanan. No? So, notice, doon na pinoint out dito ng Panginoon Hesus yung moral state ng babae na talagang hindi siya nabubuhay ng ayon sa ah, kautusan ng Diyos, no? Kaya sabi ng babae, Sir, sabi niya, ay, nakikita kong kayo ay propeta, no? Kayo ay propeta. At ang aming mga ninuno, sumasamba sa bundok na ito. Pero kayo mga Hudyo, sinasabi niyo, napamba kami sa Jerusalem. Doon, tinuwid ng Panginoong Hesus si babae. Sabi niya, Woman, a time is coming when you will worship the Father not on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father said. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah is coming. When he comes, he would explain everything to us. And then sa verse 26, Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Ito yung isa sa mga rare passages na ina-acknowledge ng Panginoon Jesus, no? Sa hindi niya disciple, sa babae, Samaritan woman at that, na siya nga yung Messiah, no? Na na prophesy ng prophets. Na you may ask, ay, di ba hindi naniniwala ang mga Samaritan sa propeta? Bakit sila naniniwala sa Messiah? Dahil ang kanilang pinaniniwalaan yung Deuteronomy. Sa Deuteronomy kasi, binanggit din doon yung sinabi ni Moses nga na talagang may darating ding propetang mas higit pa sa akin. No? Nakikita mo yun sa Deuteronomy chapter 18. At yun yung tinutukoy ng babae doon na sinabi niya, I know that Messiah is coming who will explain everything to us. And Jesus said that I am He, no? The one speaking to you, I am He. So again, balikan natin yung point doon. Hindi nakita ng babae yung spiritual teaching ng Panginoon Jesus na siya sa kanya lamang magmumula ang buhay na walang hanggan. Sa kanya lamang magmumula yung living water, no? Yung buhay. Again, we have to understand na yung tubig is ginagamit as metaphor, simbolo, cleansing material, no? Cleansing pag
ginagamit pang linis ang water. So it symbolizes cleansing, pag nauuhaw ka, it quenches your thirst. And yun ang spiritual teaching ng Panginoon Jesus na siya yung source ng living water, no? Ang living water, makikita mo yan hindi lang sa passage ni John but even sa Old Testament, no? Jeremiah 2:13, medyo kinote ko lang ito sa Jeremiah, sabi doon, my people have committed two sins, they have forsaken me, the spring of living water. Notice? God is identified as the spring of living water. Sa kanya nagmumula ang buhay. And of course, yung mga Israelites back then, ang ginawa nila gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan upang magkaroon ng yun nga, ng temporary na satisfaction. Ina-acknowledge na ang living water is walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Even si Isaiah, no? Si Isaiah, binanggit niya din doon yung patungkol sa um, paghikayat ng Panginoon Diyos sa mga Israelita, no? Na lumapit sa source ng tubig, walang iba kundi ang Panginoon Diyos, no? Isaiah 55:1, no? Even sa other prophets, sa writings ni Ezekiel, ni Zechariah, makikita mo doon yung living water, no? Living water that is described as one coming from God. And eto si Jesus, sa Old Testament, living water is God or it comes from God. And yet in the New Testament, etong Panginoong Jesus, binabagit niya na yung living water is siya. So again, it speaks of the deity, divinity ng ating Panginoon Jesus, no? Him being the source of the living water. Sa Old Testament, God being the source also of living water. And Christ Himself acknowledging, ayon sa aklat ni John, Jesus, siya yung pagmumulan ng living water. Christ ang Panginoon Jesus, no? Being divine, being the Son of God, being God Himself, siya yung pinagmumulan ng living water na kung saan ito yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Again, sabi natin, water is hindi lang, it does not only quench the thirst, but rather it cleanses, nililinis. And ang Panginoong Jesus ang siya naglilinis sa atin. Notice, nalinis tayo ng ating mga kasalanan dahil sa kanyang buhay na ipinagkaloob, dahil sa kanyang sacrifice na ginawa. Nalinis tayo, napatawad tayo sa ating kasalanan. Yung living water na yan, again, metaphorical, hindi siya literal. Obviously, metaphorical siya. It talks about yung cleansing and dahil nalinis na tayo, magkakaroon ngayon ng bukal, ng spring of living water sa atin. Meaning, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, no? Kaya nga yung tubig na yan, no? It will transform dead life, no? Yung sinful life, katulad ng Samaritan woman, sinful, living in immorality. Yung sinful life na natin, dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, magkakaroon ngayon ng kalinisan sa ating buhay. Nalinis tayo, napatawad tayo sa ating kasalanan, nilinis tayo, at nagkaroon tayo ngayon ng bagong buhay. No? At ito ay nag-uumapaw, ito ngayong spring of living water. Eternal life, no? Eternal life. Eventually, ang binabanggit dito ng Panginoong Jesus, no? Kaya nga nung sinabi ng babae na, Sir, ibigay niyo yung tubig nito sa akin, no? Hindi siya humihingi ng spiritual na living water, but rather literal ang kanyang hinihingi pa rin. Dahil nga, siguro nga, hindi pa siya born from above, hindi pa kumilos ang banal na espiritu sa kanya, but makikita natin later on na naunawaan niya, no? In the next passages, makikita natin na he started testifying about the Messiah, no? Ang akala niya is literal na tubig pa rin, no? But when Jesus, nung binanggit ng Panginoon Jesus, tawagin mo yung asawa mo, no? Doon pinapoint out niya yung yung stato ng babae, yung tunay na state ng babae, sinful state ng babae na kinakailangan talaga niya ng kapatawaran, kinakailangan niya ng kalinisan, no? Ng kapatawaran sa kanyang sinful nung binanggit niya na yung kanyang current marital condition na may kinakasama siyang hindi niya asawa. So makikita mo doon talaga na again
yung character ng Panginoong Jesus na alam niya lahat, no? Again, the very character and the very attribute of God, no? Um, Omniscient, no? Talagang alam niya lahat ng mga nangyayari. So, nung binanggit ng babae na alam ko ikaw ay propeta, binabanggit niya dito siyempre yung binanggit ng passage sa Deuteronomy chapter 18, no? Na kung saan sinabi doon na sinulat ni Moses na as God prophesied, I will raise up for them, a prophet like you, from among their brothers. I will put my words in his mouth and he will tell them everything I command him. Ito yung fulfillment eh. Fulfillment talaga ng Deuteronomy 18:18. Ang fulfillment nito ay na kay Panginoong Hesus Kristo. So yun ang paano. Yun ang ating titignan lang muna yung kung bakit nagulat yung iba nung kinausap ng Panginoon Jesus yung Samaritan woman dahil sa ayun nga meron palang hidwaan talaga ang Samaritans and ang Jews, no? And iba yung kanilang paniniwala kung saan dapat sumamba. Iba rin yung paniniwala ng Jerusalem, ng mga Hudyo from Jerusalem. They think na ang place of worship is Jerusalem. Ang Samaritans, they believe na ang place of worship is doon sa Samaria, no? Sa Mount Gerizim. Piniliwanag ng Panginoon dito na darating ang panahon na hindi na dito sa bundok na ito o hindi doon sa Jerusalem kung saan sasambahin nila ang Panginoon Diyos. Again, balikan natin yung study natin sa John chapter 1 patungkol sa temple, John chapter 2, when Jesus referred himself as the temple. Bakit? Because God's presence, again, sabi natin, ang purpose ng temple is God's presence is located, no? But alam natin na God's presence now is through Jesus because He is Emmanuel, God is with us. Through Jesus is hindi na kailangan ng temple, hindi na kailangan ng specific place, that God is already with us through Christ. We can worship God in the Spirit and in truth. Anong ibig sabihin ng worshiping God in spirit and in truth? Yun ang ating magiging point of study next Saturday. He has risen from